So ayun mga kadabs, bali dumating na yung ating amplifier. Bali pala may ginawa tayong switching ng amplifier. So nagtingin-tingin tayo sa internet or sa YouTube. Ito, unbox natin to or unwrap amplifier. So yung iba dyan, marami nang makakaano nito kung anong amplifier to at saka kung anong wattage nito at kakayanan nito, kasi marami ng reviews sa YouTube to. Marami nang nag unboxing, marami na din nag review. So ganun din tayo, doon din tayo nag base. Pinalitan natin yung Bluetooth amplifier natin na GD or GD100. Ang pinalit natin is itong HUG amplifier na 300 watts. Bali 600 watts siya, dual channel siya na 300 watts. So ayan, yung model niya is model BT-198E. So meron ding model na, unang model is ito BT-298A Apple. So ito siya, HUG siya na stereo audio amplifier, home theater amplifier, audio receiver sound system. So explain ko sa inyo kung ba't ito yung pinili ko, pero i-unbox muna natin. Bali pinili ko to kaysa dun sa ating GD100 na Bluetooth amplifier, kasi una-una karamihan naman sa nag-review nito is yung pag nag-on ka tapos sa mood niya ilalagay mo sa mood ng Bluetooth mode. Bali tutunog kasi yung the Bluetooth device is ready to connect, parang ganon, yung ganon somethings. Ito hindi kasi, may walang tumutunog to. So kung ano yung mood mo na ilalagay, tsaka number 1 dito, kaya ito ang in-order ko kasi digital display siya. Yung ano kasi walang display yun, so ipapakita ko na lang sa inyo dyan. Bali yung ano niyon, nagsasalita na lang kung anong mood. Tapos ang pangalawang nagustuhan ko dito, una ay digital display. Pangalawa is yung mic volume tsaka echo. Instead of mic lang, may echo na siya. Kasi mapapansin nyo yung Casell amplifier natin or yung Casell Bluetooth speaker natin na D8, wala siyang mic volume, wala din siyang echo. So ito yung pinaka the best dito, may echo, adjust na siya. So meron siyang volume, bass, treble, echo, mic. So dalawa yung microphone niya, mic input, and may MP3 siya dito na USB. Meron ding MMC card or SD card. Kailangan lang natin yung card reader. At saka meron din siyang FM. Tsaka pinaka maganda dito is Bluetooth amplifier siya. So dito naman new FM radio function, yan. Tapos AC/DC voltage, dual supply. Same lang siya nung gusto ko sanang bilhin na ano, kasi pwede sa AC, pwede siya sa DC. So digital MP3 player, BTC digital plays. So yan yung ano niya. Ayan, smartphone BTC karaoke, yan. So 300 watts, 300 plus 300 watts. So stereo audio power amplifier. Sa back naman tayo is yung back niya ay mayroong radio antenna, yan. Around 12 inch to 16, 12 to 14, 16 inch to. Ang haba nito. Pero pag pinold mo, ganyan lang siya. So meron din siyang audio input sa pang video okay, pwede to. Video okay player, platinum or kung ano mang brand. So meron siyang ito 2 channel output ng
4 ohms and 16 ohms. Supported niya yung 8 ohms din. Diyan sa dalawang yan. Tapos meron din siyang power DC input. Ito yung nagustuhan ko dito. Kasi pwede siya sa DC or sa battery natin pwede siya. Kung ikaw ay taga-province, wala kang source of electric, pwede ka mag-provide ng solar setup panel na 12 volts. So, pwede yun. Battery mo, dito mo i-connect. Tapos, pwede ka rin sa pag may power electric kayo sa bahay, ito, AC input. So, ang ano ko dito, nababasa kong mga issues sa kanya mga kadabs ay mabilis uminit daw to. So, yun lang yung number 1 issue niya. Pero sa performance, the best to mag-perform kaysa doon sa mga Bluetooth amplifier na GD100 or D100. So, ito, isi-set up natin to sa mini karaoke natin mga kadabs. So, power on na natin siya para hindi na masyadong humaba yung ating video. Yung pala, singit ko pala ay meron din siyang sariling remote control and meron din siyang user manual. So, sa user manual, Chinese din to. Hindi na natin mabasa yan. Tinuturo lang yung mood natin, input at saka sa user manual niya. Tapos itong karton gamitin natin dito. Tapos i-power on natin siya. So yun mga kadabs, bali ang issue daw nito is pag-usapan natin yung nagiging issue niya. Nagiging issue daw niya ay yung umiinit siya pag ginamit ng matagal na. Of course, normal na iinit to pag any appliance naman na umiinit talaga pag ginamit mo ng matagal. Kahit yung motor, umiinit yan. Motorcycle, iinit talaga pag ginamit mo ng matagal. So, ang pinaka nila, madali masira kasi umiinit to. Pero may isa akong solusyon dyan. Gagawan ko din ng video sa inyo mga kadabs. Panoorin nyo na lang ang gagawa ko ng video nito kung paano solusyonan yung umiinit na nitong power amplifier na to. So, ang sa tingin ko lang, bibigyan ko kayo ng clue kung ba't umiinit ito dahil sa power transformer nito. Yan. Kasi nagbibigay siya ng voltahe papunta sa ating pinaka-amplifier module. So, ang nangyayari dyan from primary 220 to DC. Kakaroon siya ng electromoving force or yung radiation ng from AC to DC. So, yan. Kaya umiinit siya. Tapos, check natin yung loob nito sa pangalawa nating video. So, yun. Ang gagawin natin ngayon, i-power on lang natin kasi sa title nito is unboxing and testing lang muna. Mayroon ako na-ready dito ang speaker. Yan. So, i-connect na natin siya. I-connect muna natin siya. Bilang channel lang muna gamitin natin. Yun pang kinaganda nito kasi may terminal na siya. Saka SIM lang, halos SIM lang sila magkalaki nung So, i-bluetooth natin to. Mode. Yan. Naka-bluetooth mode. Ganun lang siya pag nag-switch ka ng hindi yung kagaya bluetooth. Radio. So, next na natin kasi nagkakaroon tayo ng copyright. So, ganyan. Bluetooth natin mode. Bluetooth mode. Ganun lang. Hindi siya maingay. Hindi kagaya ng mga magsasabihin kung Bluetooth mode. Ito, lang. So, connect tayo dito. May cellphone tayo dito. Lagay natin dito is yung BT. Hanapin natin yung BT. So, ayan, sa searching natin, lumabas yung BT. Ayan, BT connect natin. Nag-prepare siya.
Yun, pag nakakonect na siya, parang may tumutunog lang na tung, parang ganun lang. So, punta tayo ng YouTube. Try natin yung YouTube. Try tayo ng Budot Song. Sana hindi makopyright to. Todo 10. Negative na to. 5. Sulit, lakas. Base lang. Treble. Multiply natin. 6, 7. 5. Lakas. Lakas mga idol.